chapter 1, verse 31 hanggang 33. Luke chapter 1, verse 31 hanggang 33. Nakita niyo na, amen? So, praise the Lord. Good morning sa inyo lahat dito sa on-site ag sa online. Glory to God. Praise the Lord. Thanks God. Luke chapter 1, verse 31. Basahin ko. Sundan niyo sa inyong mga Biblia. Verse 31. And behold, thou shalt conceive in the womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Verse 32, he shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa inyong salita. Thank you for this day. Thank you, sweet Holy Spirit. Help us, help me, as we listen to thy word. Forgive all our sins, and bless every one of us, Lord, and kayo po ang mag-glorify at maabot po ang aming mga spiritual needs dito sa on-site and sa online. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang title ngayon ay The Incarnate Son of God. The Incarnate Son of God. Pag sinabing incarnate means embodied in flesh, in human form. God incarnate. Embody a deity or spirit in human form. Mag-anyo kung sa verb sa Tagalog. Nagkatawang tao, magkatawang tao. Yan yung incarnate. At yun ay naprophecy na sa Old Testament, sa Isaiah 7:14. Nakaredy na sa YouTube. Sa Isaiah 7 verse 14. Ito ay napropesya sa Old Testament, sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ano sabi po dito ng Biblia? Sa Isaiah 7:14. Isaiah 7:14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel meaning God with us. Magi sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born. So ipapanganak yung child, yan ay si Lord Jesus Christ. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Ayan, pag si Lord Jesus na dito yung maghari for 1,000 years, sigurado na yun, wala ng corruption yan. 1,000 reign with Christ dito sa sanlibutan in the future. Pero sa ngayon kasi, kahit sino ang mamuno sa Pilipinas ay may corruption. Maging sa Amerika, maging sa Japan, maging sa Singapore. Pero pag si Lord Jesus na yung hari, dito sa buong sanlibutan, wala ng corruption. Okay, so ayan ang nagpapirap sa mga tao kahit saang bansa ang korupsyon. Pero salamat sa Panginoon, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful. Kaya ang name ni Lord Jesus ay Wonderful, Counselor, and then the Mighty God. So hindi lang siya Mighty God, mga Panginoon Diyos, siya rin ay Almighty. Nakasulat yan sa Revelation chapter 1. Patingnan nyo na sa Revelation chapter 1 na siya rin ay Almighty. Revelation chapter 1 verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come. Sino yung which is to come? Jesus Christ, He can coming, the Almighty. Kasi baka sabihin ng ibang, kita mo, si Jesus, mighty lang. No, hindi rin siya mighty, Almighty rin. At nakalagay doon sa Revelation 1:8, which is to come. Sino yung darating? Si Jesus, so Almighty. Okay? And then, sabi pa dito, the everlasting Father. Huwag kayong makonfuse, ha? Di ba, hindi tayo niwala na si Jesus ay sa yung anak, siya yung ama, anak siya, pero hindi niwala siya yung ama. Ay, paano dito may nakalagay na everlasting Father?
tatawagin lang siya. Verse yung Father, ibig sabihin siya yung Father of eternity. Because of Jesus, nakaroon tayo ng eternity, siya yung Father of eternity. Huwag kayo makonfuse kay hindi pwedeng oneness. Tayo ay Trinitarian. Kasi nung pinako si before pinako, nung nabaptize si Lord Jesus ni John the Baptist, ay nilubog siya ni John the Baptist at mayroong boses sa langit na ito yung pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Pakinggan ninyo siya. So may boses sa langit. So yun yung Ama. At yung anak naman, si Jesus Christ, siya yung binaptize. At bumaba ang Holy Spirit sa anyong kalapati. So Trinity. At maging doon sa utos ni Lord Jesus sa kanyang mga apostles, sa church, sa mga disciples, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. And baptize them in the name, hindi name sa name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, or Holy Spirit. So, Trinity, Trinitarian. Okay, meron din yan sa Book of Corinthians. Maging sa Book of 1 John 5:7. Ano sabi sa 1 John 5:7? 1 John 5:7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So, we believe in one God. Hindi tayo three gods kasi may ibang mga Baptist ay they believe in three gods. Pero tayo one God lang. Dahil nakalagay sa Bible, one God. In three person, the Father, the Son, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit. So yan tayo. Siyempre nung napako naman si Lord Jesus sa cross, sabi niya sa Hebrew word, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Minsan tumawag rin siya sa Diyos sa langit. Yun ay Diyos Ama. Alamang siya yung Ama, siya yung Ama, tawagin niya sarili niya. Anak siya, di ba? Si Lord Jesus, Son of God. Ngayon, Son of God si Jesus, tapos tatawag siya na Diyos ko pinabayaan. Yung tawagin yung Ama, kung siya rin yung Ama, ay, kapako siya yung anak, tapos kapako rin yung Ama. So, hindi pwede. So, mayroong God the Father. Intindihan niyo na? Yes. So, at least, doktrina ito, at least alam natin na tayo ay Trinitarian. Na, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Pinabayaan siya, for the sake na yung kasalanan ng tao, ay napunta lahat sa kanya. Kaya sa Book of Isaiah 59, verse 2, kung makamali, na hindi makatingin ang Diyos sa kasalanan, iniquities because of sin. That time, ang iniquities ay napunta lahat kay Jesus. Siya yung sin bearer, siya yung nagdala ng kasalanan. Okay, so si Lord Jesus ang Redeemer, siya ang tumubos. Yun yung, kaya that time, yung unrighteousness ng tao napunta kay Jesus. Kaya ikaw, ako, naging righteous tayo, naging matuwid tayo because of Jesus Christ. Lahat ng ating kalikuan, napunta lahat kay Jesus sa cross. Lahat ng ating karumiat kasama, napunta kay Jesus Christ sa cross, pinako. Lahat naman ng righteousness ni Jesus napunta sa iyo at sa akin. Amen, because of Jesus Christ. Yan ang blessing. Kaya sabi nga ng Biblia, yung kayamanan napunta na yung si Jesus nga na naging mahirap siya. Imagine, kahit unan, wala siya. Pero kayo sa inyong bahay, kahit kami nga, daming unan. No? Punong-puno yung bahay ng unan. Pero si Jesus, ni unan, wala siya, sabi niya. Di ba? Oh. Kaya, mayroong verse doon na kayo yung naging mayaman at si Jesus yung naging mahirap. Diba sa epistle siya ni Paul. Okay, so maliwanag na sa atin yan na yan ang propesya. Siyempre, para maintindihan nyo dito, baka makonfuse kayo. Ay, everlasting Father din siya. Tatawagin na siya the everlasting Father because si Jesus yung Father of eternity. Okay? The Prince of Peace, yung prinsipe ng kapayapaan. Alam niyo, ito yung kulang sa labanan doon sa Russia at saka Ukraine. Ilang years ang labanan nila? 2 years? 3 years? Ilang years na? 2 years na? O 3 years na? Oh, because wala silang Prince of Peace. Si Vladimir Putin, yung presidente ng Russia, kailangan magkaroon siya ng Jesus Christ kanyang heart. Si Zelensky, kailangan magkaroon ng Jesus Christ sa heart nila, yung mga sundalo nila. Oh, kahit yung sa Israel din,
At kalaban nila ay Iran. Kalaban nila ay Houthis ng Yemen. Ang Lebanon naman, anong pan sa Lebanon at yung Hamas. Wala kasing mga Jesus Christ sa kanilang heart, no? Kasi mga Hudyo, no, majority nga sa Hudyo hindi naniniwala kay Jesus Christ na Messiah o tagapagligtas. They're still waiting for the Messiah, pero dumating na. Kaya niwala tayo kay Jesus, kay Yeshua, Messiah. So yun ang kulang sa kanila, wala silang Prince of Peace. Okay? So yan ang kakulangan. Kahit yung presidente ng North Korea, si Kim Jong-un, at si Jinping naman sa China, kulang sila, wala silang Jesus Christ sa kasi hindi sila wala sa Diyos. Yan, so wala silang Prince of Peace. Kaya ang isip nila palagi ay magsakop ng mga bansa. Kunin yung Spratly Islands, West Philippine Sea, kunin yung Taiwan, kunin yung part ng India, ano na lang mga kanilang gagawan sa mga territory. Because wala silang Jesus Christ, wala silang contentment. Ano ba sabi dito? So, the Prince of Peace. So, yan ang mga prophecy maging sa Micah chapter 5 verse 2. Ano sabi sa Micah chapter 5 verse 2? Na maliit lang itong Bethlehem, pero in prophecy na sa Micah chapter 5 verse 2, but thou Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Kaya nabanggit din sa Matthew 1:23, sa Matthew chapter 1 verse 23, nabanggit doon about kay Lord Jesus Christ na itong fulfillment ng prophecy. Matthew 1:23, behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Kaya pangalan niya ni Pacquiao ay Emmanuel yan eh. Yan. So, nandun sa Luke chapter 2 verse 11. Luke chapter 2 verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord, the incarnate Son of God. Number 1, His name is Jesus. Number 1, His name is Jesus. Luke chapter 2 verse 21. And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, His name was called Jesus, which was the name of the angel before he was conceived in the womb. Kaya English language, Jesus ay yung sa English language, sa Hebrew language ay Yeshua. Y-E-S-H-U-A. Yeshua means to rescue, to deliver, to save. He saves. Nabasa natin sa Matthew 1:21 kanina, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Yeshua or Jesus sa Greek ay Jesus sa Greek word means Savior. Yan. So, ang pangalang Yeshua, Jesus sa Greek ay means Savior. Kaya, kayong mga dalaga ay pag kayo mag-asawa, kayo ay magdalang tao, huwag ipangalan sa anak niyo, pag nanganak kayo, ay huwag ipangalang Jesus, ha? Kasi pag Jesus pangalan niyo sa anak niyo, tapos si Jesus na pinangalan niyo ay nag 5 years old, nag 7 years old, nag 8 years old, inutusan niyo bumili ng mantika, binili ng bawang, tapos ayaw sumunod, mamaya kung ano pa ang masabi mong masamang salita dahil anak mo ay tamad, sumunod sa iyo, mamaya mamura mo pa pangalan niya. So wag nga magpangalan. Ang pangalan mo na lang ay Gabriel, pangalan mo na lang ay Jacnil, Emmanuel.
Pangalan na lang ay Daniel, mga ganun lang. Joseph, ganyan na mga pangalan. Paul. His influence to, meron rin siyang influensya kay Bibi John. Sa Tiyan, John the Baptist sa Tiyan pa lang. Kaya 6 months pa lang si John the Baptist sa Tiyan ni Elizabeth. Sa Luke chapter 1 verse 40 hanggang 45. Tingnan nyo dito. Kaya kahit sa tiyan pa pala yung bata ay tao na yan. Kaya hindi dapat i-abort. Kaya dami sa Amerika na mga millions ay na-abort na mga bata. Yan. Luke chapter 1 verse 40, sabi po dito, and entered into the house of Zacharias. Bumisita si Mary doon ka Elizabeth of Zacharias dahil magkwan sila magpinsan, and saluted Elizabeth. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb. Nagarumpat naga-jump na yung baby dun sa womb. Nagakuha na siya, ga-acrobat na si John sa womb. Kaya sabi dito, the babe leaps in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. And she spake not with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come in me? For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. Tanggalin mo na lang ging sa saksakan. Ano? Got it. Thank you. Verse 45, and blessed is he that believe, for there shall be a performance of those things which were told here from the Lord. Kaya maging nandun yung influence kay Mary. Makita niyo sa verses 46 to 45. At sabi rin, and Mary said, Why, my soul that magnify the Lord. Minamagnify ni Mary ang Panginoon, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. O mismo si Mary ay kailangan niya ng Savior, kaya sabi niya, my spirit hath rejoiced in God my Savior. Ayan. For he hath regarded the low estate of his handmaiden, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. And his mercy is on them that fear him from generation to generation. Verse 51, he hath shewed strength with his arm, he hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath opened his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham, and in his seed forever. And Mary abode with her. Yan, mga 55 lang. Then, number 2 is child dedication. Number 2 is child dedication. Makita natin sa Luke chapter 2 verse 22 hanggang 24. Luke chapter 2 verse 22. And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. So yung baby Jesus ay dinala nila sa Jerusalem para i-present sa Panginoon, to present to the Lord. Present him to the Lord. The child dedication, as it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord, and to offer sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Pag mahirap lang yung Israelite na mag-dedicate sa anak nila, ang kanilang offering lang doon sa templo ay paris ng turtle doves, yung ibon to, o 2 young pigeons, yun lang. Pero kung mga mayaman, siyempre tupa or baka. Pero kung mahirap lang, pigeons lang, turtle doves. So yan, gin-dedicate. So kaya no infant baptism, di ba?
ang infant baptism, yan ay unbiblical. Ang baby na biblical ay child dedication. Yan. So, kahit ako na infant baptism rin ako eh. Oh, pero, siyempre yan ay dala ng mga Espanyol. Oh, sino lang dito ang walang infant baptism? JJ, si Pau Pau, siya, napa niya, napaman, na-infant man si Jomar, si Linling, wano, si Ana Wakman. Yan. So, ang tama sa Bible ay child dedication. Ay siyempre, hindi man gabasa sa Bible yung mga ninuno natin, sunod lang sa oso kung ano nakagisnan. Pero sa Bible pala, si Lord Jesus ay hindi siya nakaranas ng infant baptism. Ang kay Jesus ay child dedication. Si Lord Jesus na karoon ng baptism, 30 years old na siya. Yan. So, fulfillment sa buhay ni Simeon rin ay si Lord Jesus sa dito sa sumunod na lubat. Okay lang. Lubat o sa bata microphone. Na-fulfill rin ito sa kay Simeon sa dito sa Luke chapter number 2 verse 25. Sabi dito, and behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law. So hindi mamatay si Simeon hangga't di na makita si Lord Jesus Christ nung nadalhin sa templo. Then took he him up in his arms. So hinawakan niya talaga yung baby Jesus. Kung sa kwan pa, kung sa Spanyol ay si Jesus ay holy child. Ay kung sa Spanyol yan ay holy, santo, child, niño, santo niño. Bakit sa senior? Ibig sabihin sa lahat ng mga child, siya yung number one. Senior, kumbaga, siguro kahit sa police nga, pag senior ka, seniority ay, bisan angat. So si baby Jesus, na in arms ni Simeon, ay hawak-hawak niya, dito, sabi niya na ay, Lord, sino yung hawak dito? Sa verse 27, and he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law. Sa verse 26 kanina, and it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. Yeah. So, ang revelation sa kanya ng Holy Spirit, hindi ka mamatay hanggat hindi mo makita si Lord Jesus Christ, the Lord Christ, the Lord Savior. So, nung nakita niya na si Lord Jesus, na baby Jesus Christ, pwede na siya mamatay. Yan ang sa kanya revelation ng Holy Spirit. Then took him up in his arms, no? Hawak-hawak niya sa kanyang arms, and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. Sabi doon, for mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. Yan. So fulfillment sa buhay ni Simeon si Lord Jesus. Amen. At may influensya sa kay Mary, maging kay John, baby John na sa tiyan pa lang. So, ang title natin ay The Incarnate Son of God. Ibig sabihin, incarnate ay in the human form, yung deity, yung God in human form, incarnate. Ibig sabihin, incarnate Son
of God. Number one, His name is Jesus or Yeshua. Number two, His child dedication. Number three, His childhood. 3.1 mo, last na. His childhood. Ano man yung childhood ni Lord Jesus? Luke chapter 2 verse 40. Luke 2 verse 40, yung childhood niya. And the child grow at lumaki ang child. So hindi siya nanatiling holy child o hindi siya nanatiling Santo Niño. Si Lord Jesus ay lumaki. At ang mga apostles, disciples ni Lord Jesus, ang gina-preach nila ay yung malaki na si Lord Jesus Christ niya. Na they cease not to teach and preach Jesus Christ. Okay? Yan ang focus ng mga apostles. At hindi naman nagsabi si Jesus, oy, i-preach nyo ay tagbalit ako ha. Hindi naman yan, kundi yung malaki na. Parang hindi na maligaw. Sabi ng Bible sa Acts 4:12 ay walang pangalan binigay sa silong ng langit kundi sa pangalan lang ni Jesus Christ. And the child grow and wax strong in spirit. Malakas rin ang spirito, meron siyang fighting spirit. Filled with wisdom, punong-puno siya ng karunungan. And the grace of God was upon him. Kasi ang mga Hudyo kasi yung mayroon sila tinatawag na first 5 books of Moses. Na mayroon pang minatawag pa ng mga kinamemorize nila. Mayroon pa ng mga tanak. Basta may mga term ng mga Hebrew na kailang ina-memorize nila yung mga pangkaton na memory verse tayo. Sila rin ganun din, ginamaster nila yung mga bersikulo sa mga Hebrew sa scripture. At sabi doon sa verse 41, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. At ang kanyang mga parents, foster father niya si Joseph at saka si Mary, ay kanyang mga parents ay palaging pumupunta sa Jerusalem. Bakit saan sila nakatira? Saan nga sila nakatira? Pinanganak sa Bethlehem, pero doon sila nakatira sa Nazareth. Kaya tawag si Jesus ay Jesus of Nazareth. Diba, naalala ko, no? Black Nazarene. Black Nazarene man. Kaya po, no? Dami rin, million rin, no? So, hindi rin nagsabi si Lord Jesus sa Bible na, uy, i-preach nyo ha, yung ako nga, black ako ha, Black Nazarene, kasi gawa naman ng tao yan. Alam niyo yung istorya niyan, meron pa niya, no, merong image yan sa Katolik na si Lord Jesus na image. Kasi yung kahoy na yan ay, talaga yan, hindi basta-basta masunog. So, image sa Katolik na si Lord Jesus. So, I think, makamali sa Mexico galing, basta sunod part sa Latin America, binbiyahe nila sa barko. Tapos yung barko, masunog. Nung masunog yung barko, yung image ni Jesus ay hindi nasunog. Kaya itim lang, kaya ibig sabihin hindi talaga natupo. Kaya yan ang background, kaya natawag na milagroso na Black Nazarene na natawag sa ating mga kababayan ng mga Katoliko sa Quiapo. Kaya sila nga talagang nagapila sila. Minsan nung latest nga, nung kinig ko sa Radyo Bombo ay nagkuhan siya yung nag-una yung kabataan na yun. Tapos biglang nag-iba na direksyon yung karwahe ba? Ay nakuhan siya, natapakan yung kaya injured siya. So, ayun, tapos ang problema after that, ang daming basura, problema yung mga environmentalist, no? Siyempre hindi pa nila alam yung totoo, hindi makakabasa ng Bible. At siyempre, kailangan nilang mga himala na gumanda ang buhay ng pamilya nila, makatapos, magaling sa pasakit. Pero, tama naman na kay Lord Jesus, pero hindi black si Jesus. Si Lord Jesus ay katulad natin, brown, complexion sa Middle East, okay? So, siyempre, ay yan naman ang paniwala nila, ay karapatan naman nila. Pero tayo, kung ano lang sa Bible, kung anong Jesus of the Bible tayo, amen? At milagro na yun na meron tayong kaligtasan kay Lord Jesus Christ. Okay? So, kaya dito ang kanyang mga magulang ay pumunta every year sa pista sa Jerusalem. Ang pista nila, ang tawag ay Feast of the Passover. Alam niyo itong Passover? Ibig sabihin ng Passover dito ay naalala niyo yung plague o yung salot sa Egypt na 10 yun. At yung pinakamantining salot doon ay lahat ng panganay ay
ah, patayin ng angel of death. Na? So, lahat ng panganay mula sa palasyo sa Egypt at ang mga hayop rin. Kaya, ang sabi ng Panginoon, instruction kila Moses ay yung bawat doorpost niyo ay lagyan ng makatay kayo ng tupa o anong hayop ng sabi doon at lagyan ng dugo yung door. At pag makita yun ng angel of death, pag makita niya may dugo, I will pass over you. Kaya pass over. Ibig sabihin hindi papatay. Kaya yung mga Hudyo doon, mga Israelites, doon lang sila sa loob ng bahay kakain. Kaya kung may mga stranger doon o taga-ibang bansa, hindi Hudyo, at napunta doon or katulong o ano, kaibigan, hindi maligtas, hindi siya magpatay. Kaya pag walang blood, ay papatayin. So, kaya nga sa atin naman, sa time na kay Lord Jesus, yung blood ni Lord Jesus, ay may kanta na, when I see the blood, I will pass over you. Pag makita naman yung dugo ni Jesus Christ sa atin. Because of Jesus Christ, ang kanyang blood ay nag-cleanse sa ating mga kasalanan. The blood, without the remission, without the shedding of blood, walang remission of sin. Walang pagbububo ng dugo ay walang kapatawan ng kasalanan. Yun ay sa blood ni Jesus. Kaya yun ang background ng Passover na pista doon sa Jerusalem. Kaya every year ay pumupunta doon ang kanyang mga magulang. At sumama rin si Lord Jesus. At dito naman ay ang pista dito sa Kalibo ay sa nung June. Ang kalinan ay San Juan Bautista. Feast of John the Baptist. Yan, kaya dito sa Cathedral ay St. John the Baptist Cathedral. Kaya pista yon sa Kalibo, sa Baybay. Ayan. At another pista dito ay January, ay 3rd week. Dito sa Aklan, 3rd week. At yun ang may pista ni Senior Santo Niño. So, si Senior, isa yung senior, ibig sabihin siya ang prominente, Santo, Holy, Niño, Child. So, Holy Child, Jesus. Pero itong pista na to, sa time natin, ito na ay mix na ito. Mix, religious. Kasi religious, tapos business, negosyo na ito. Mayroong income generating sa munisipyo. Kaya doon marami kahit mga Muslim, tinda, maraming kikitain ang munisipyo. At lalong maraming kikitain ang middleman, sabi sa radyo. Sila kumikita ng malaki. Kaya sila nangontrata. Mayroong advertisement. Ba yung advertisement pa ay San Miguel ba? Mga banderitas. Yan, sponsor yan. Siyempre pera yan. At mga concert ba? May concert naman dito. Si Willie Rebillame, punta daw dito sa linggo. Sa linggo na to. Pero hindi ako pupunta dyan. Ay takot ako mag-stampede. At saka tao lang naman yan. Bakit ka pupunta ba dyan? Tao lang yan. Importante pa kung si Billy Graham pa yan or yung mga preaching na about sa Word of God, mas maganda pa. Pero yan ay lang yan. Pera-pera lang yan yung mga preview. So, importante ay sa Panginoon kay delikado man. Then may kita ko marami mga tattoo artist, no? Magpatato. Pero sa Bible, nakalagay yun huwag kayong magpatato. Huwag dungisin yung katawan. Nakalagay yun sa Leviticus 27 na. Alam mo yun? Leviticus 27, hanapin mo na huwag magpatato. Paano, Pastor, yung may mga tato na kung di naman nila alam kasi si Pacquiao may tato nga Di naman niya alam. Siyempre hindi pa naman siya ligtas noon. So pag ligtas ka, patuloy kayo, ligtas kayo, huwag kayong manggaya sa klase niyo na patato o anong tato lang na magpatato rin kayo, huwag kayong magpatato. Huwag dumihan, sabi ng Bible dito. At yan kasi ay preparation na yan para pag magtatak ng 666, sanay ka na. Huwag gaya ng mga basketball player, mga PBA player, mga NBA player, o mga artista. Huwag gaya niyan. Kahit ang mga kabataan, mga lalaki may hikaw, huwag manggaya niyan, may hikaw dito. Ang lalaki pag may hikaw, ibig sabihin niyan, alipin ikaw. Slave ikaw, pag may hikaw yan ay sa Bible. Kaya ang hikaw para lang yan sa babae. Pag lalaki ka, huwag maglagay ng hikaw. May hikaw sa dila, may hikaw sa ilong.
Ano yan? Parang baka na yan. So, Leviticus chapter 27, nakita na 1928. Ha? 1928. Ano yun? Okay, thank you din. 1928. Oh, sabi dito, bago magpatato, Leviticus 19 verse 28. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Ayan. So, kinasundin natin ang Panginoon. Kaya, hindi na kasi nila alam yan. Kaya, siyempre, negosyo yan. Siyempre, wala pa naman sila sa Panginoon. Hindi nila alam yan. Exempted yan pag, nauna yung pagtato, tapos hindi ka pa save. Pero kung save ka na, tapos patato ka, kasalanan mo sa Panginoon. Alam natin karon, mapatato ako. Oh. Kahit lagay mo pa ng Gen 316 dito sa dibdib ko, sa likod. Pero may ka-save. So, hindi pwede. Kaya alam na mali nga yan sa Bible. Kasi tayo, what the Bible says. Amen? Dito ay inspired word of God. Amen? Masalat na, all scripture is given by inspiration of God. Infallible, inerrant, divine, inspired. Preserved word of God. Every word of God is pure. Proverbs 30 verse 5. Kaya, and then makita mo dito yung katinda ng mga vices. Yan, rampa naman yan. Dami naman tinda ng mga Tanduay, San Gilbert, Emperador, Hinebra, mga sigarilyo. Dito, mga adat yan, dito ako dumaan sa likod ng Lacerna. Mula purok 6 hanggang purok 5, purok 1, 2, 3, 4, dami nga inuman. Kaya bang iba naman religious, mga makadiyos naman yung iba mga celebrate naman sa kaaway naman. Grabe, no? Kaya sabi ko sa inyo, mix itong nangyari ito At triple rin ito kasi negosyo rin sa munisipyo, income generating rin. Kaya nawawala na yun, kahit sabi ng announcer, nawala na yung tunay na diwa ng, kasi ito ay kultura, okay? Ito kasi yung mga sinauna, alam mo yung history nito? Ang history nito, na-research ko, noong 1212, ay pumunta dito yung mga taga-Malaysia. Malamang sila na yung mga Muslim yun. Kasi may mga dato sila dato. At yung mga Muslim na, kasi ito ng Indonesia, Malaysia, Muslim country yan, Brunei. Kasi ang mga taga-Middle East, nagnegosyo doon dating sila sa Indonesia, Malaysia, at dating sila sa Brunei, at din sa Malaysia. And then, meron sila yung hari nila doon sa namamalay na mapintas, si Dato. Sino Dato? Maricodo, Dato Putideo, basta mayroong mapintas na mapintas na hari nila. So, ang ginawa ng mga ibang mga chieftain ay mga dato ba, ay nagpan sila sa baruto, yung bangka, naglayag. Then paglayag nila, napadpad dito sila sa Panay Island. At ang nakatira dito sa Panay Island ay mga ati, mga eta. So, nagkaroon sila ng barter, may dala sila na gintong salakot. Kaya dito sa kanila, gintong salakot. Yun, yung parang landmark. Tapos, para hindi tayo mag-away, bilhin namin yung patag na lupa. At kayo mga ita, mga ate, doon kayo sa bundok. So, pumayag naman yung mga ate. So, dahil mga ate may itim, bilang celebration nila, nag-itom na sila. Tapos, nag-celebrate sila ng 1 week celebration din. O 1 week o 3 days. Siyempre, celebrate sila. Siyempre, inom-inom lang. Kasi inom sila ng naman, yung tobak man, o vino, wine. Siyempre, ang wine pa nun ay ubas, pero ang mga wine na sila fermented na. So, mga lambanog, o paano basa. Siyempre, iawin na sila ng mga kaning manok, o basa doon. Siyempre, nag-happy-happy sila. So, yun yung background nun, mga 12th century. So, bago ng 12th century na yan, ang church naman ni Lord Jesus nagsimula naman mga 30 AD. Ibig sabihin, mayroon na nung paniniwala na nun about kay Lord Jesus. Pero hindi pa nakarating dito sa ating dito sa
sa lugar na ito, Pilipinas na ngayon. Okay? Ngayon, 12th century, alam niyo, dumating naman yung si Magellan. Si Magellan ay Portuguese siya, hindi naman talaga Spanyol si Magellan. Portuguese siya, pero hindi siya nagkuhan siya sa Portuguese government na tulungan siya mag-expedite o maglibot sa explore. Sponsoran ba ay ayaw ng hari ng Portugal. Hindi ko makamali, kaya doon siya napunta sa hari ng Spain. At nagustuhan man ng hari ng Spain yung programa niya nga mag-explore at maghanap ng molasses, spices. At then, siyempre, pinadalan siya ng mga Spanyol rin na mga mga sundalo. At naglayag sila. Marami na sila naglayag na barko eh. Yan, paglayag nila, 1521, March 16, 1521, nakarating sila sa Homonhon Island sa Leyte. O, basta doon, dumating na. So, kanta pa niya ni Yoyo Villami. March 16, 1521. So, tingnan nyo 1521. So, 15th century, dumating yung mga Portuguese na yung mga Spanyol yan, Spaniard, mga kasama. Mga Roman Catholic yun, ang religion nila. Okay? So, nagkaroon na ng ati-ati, 12th century, between, siyempre yung mga ita na yung mga pag-ano yan, ang kailang mga sinisimbang Diyos yan ay mga anito or mga kahoy, o mga bato, or mga spirit. Pero hindi yung tunay na Diyos, siyempre na. Kasi ang tunay na Diyos ay yung Diyos ng Israel. Si Yahweh, si Jehovah, si Lord Jesus Christ. Siyempre ang Muslim naman, iba naman ang kanilang paniwala. Siyempre, si Muhammad naman ang kanilang propeta. Iba naman yan sa paniwala ng mga Hudyo. Kasi gano'n, no? Ngayon, di ba dumating sila, 12th century, tapos dumating yung si Magellan, 1521. Di ba naglabang sila? Si Magellan at saka si Lapu-Lapu, si Dato Lapu-Lapu. Ngayon, si Lapu-Lapu, napatay niya sino sa tawa niya, napatay si Magellan. O, di ba? O, so, ngayon, yung yung natalo yung grupo ni Magellan. O, kaya, siyempre, nagpangayo rin niya ng mga reinforcement. Pero dahil sila ay high-tech, mayroon silang espada, mayroon kanyon, at may helmet pa, may baluti pa. Samantalang yung grupo ni Dato Lapu-Lapu, open eh. Siyempre nakabahag lang open. So pero walang mga panangga. So siyempre, later on, natalo sila. Kaya malaman mo na wala na sila masyado sa Visayas. Malamang pumunta sa Mindanao. Okay? So, tapos, itong ati-ati, ipatuloy lang nila. Tapos, ang ginawa naman ng mga pamunuan ng Roman Catholic na leaders noong mga panahon, siyempre nag-join na lang sila. Kung naki-join na kaya yun ang history, ang background. Kaya, kung isipin mo, nag-merge. Kaya nag-join na lang yung state, yung government, at saka yung religion. Kaya nga, wala na tuloy yung separation of church and state. Kumbaga, yung state at saka yung church ay nag-combine. Kaya hanggang ngayon, ganun na. Pero iba naman, habang katagal, nawala naman yung tunay na essence niya o culture. Tandaan nyo, anything na culture, basta nasa Bible, ay walang masama na tanggapin o pagpatuloy. Alam ba ano culture na namana natin? Yung magsabi ng po at opo at saka yung mag-bless, magmano. Di ba yung mga culture? Sabi nga nila kung ga-bless, ginapabless pala ng mga Spanyol o mga Pilipino, ay ibig sabihin alipin kayo, alipin. Inju, tawag mo kung Pilipino eh. Yun, culture. Pero sa mindset naman natin ay pag-alang yun. So anything na culture na maganda, ay ginapatuloy. Pero kung kultura na taliwas sa Word of God, siyempre, hindi natin tatanggapin. Okay? Wala masama sa culture. As long ang culture ay tama at nasa salita ng Diyos na sang-ayon.
Alam nyo, mayroong culture doon na mayroong missionary kung naman sa India, si William Carey, kung naman kamali. Pinaglaban niya na mayroon doon culture doon sa India. May isa doon na tribo. Ang paniwala na pag namatay yung mister, patay yung mister. So yung mister na patay, ginasunog gali ron. Susunugin pala yan. Ngayon, kung buhay ang kanyang misis, yung misis rin pala, susunugin rin. Kaya, tatalian yung misis, siguro pumiglas, pinagnawakan siya ng mga lalaki. Tapos tatalian, tapos itabi rin dun sa mister na patay at sunugin. Kung isang asawa niya, pero kung marami palang asawa yung mister na yon, kung may asawa siya na apat, yung apat na babaeng buhay, gapusin na sunugin, yan ang kultura doon. Kaya, pag ganyan naman ang mga kultura ng mga bulok at taliwas sa salita ng Diyos, siyempre, hindi pwede susundin. Could you imagine, ano? Unfair doon eh. Siyempre, kung ikaw ba naman hana o pau-pau, tapos patay ang halimbawa yung mga asawa niya, halimbawa in the future, no? Tapos buhay pa kayo. Tapos pati kayo ba no? Susunugin. Ay, hindi yan tama na kultura. Yun. So, nanawaan nyo na yung about sa mga ganyan. Okay? So, tingnan nyo. Nagkalat. Naobserba ko dito, simula nagkaroon ng Cardinal Sin Abinio, dyan, kung saan napaka-religious naman ng Abinio, ang dami naman doon ng sulputan ng mga bar. So, simula dyan sa may Aklan Polytechnic, college, kabilaan yan. Kada uwi namin, kadang gabi, ang diretso doon pa itong housing. Ang dami mga bar, kabilaan. Imagine, no? Oh, siyempre, hindi pa nila kilala ang Panginoon. Meron silang religion, but without relation kay Lord Jesus Christ. Then, kaya mix na religious and irreligious. Naalala ko yung mga previous na ati-atihan noon, no? Napuna ni former regional director Jenner Binag sa Region 6 siya na regional director. Nung nagkaroon ng religious activity sa hapon, nagprosesyon. Nagkakuan siya, nagapuna siya. Na anong klase man na religious event na may mga sungay, nagprosesyon, may mga sungay, nag-ilaw. Kaya even yung mga Catholic press at mga media people, ay sila rin ay na dismayado rin sila. Sila rin ay naiinis rin sila sa ibang mga nag-join na iba ay debuto, iba naman ay nagagawa ng mga yung demonyo naman ng mga image. O kita mo doon sa naalala niyo tuwing sa Hollywood mga event doon, mga awardee sa mga Oscar nominee, pag nanalo yung ganitong babae, sabi ng babae, ako nanalo ako ng award na to kung sa mga Pilipinas ay PAMAS award din, no? Oscar award. Nanalo ako. Wala ditong kinalaman si Jesus Christ. Tingnan mo mga walang utang na loob. Tapos ay anda pag ginadayaw ay gina-praise nila, gina-praise si Satan. O kita mo, gina-daymak God. O kita mo na, imagine nasunog ngayon sa may Hollywood, no? Ilan ang hectares? Bukod mo nasunod to pa sir, AI. Pero matindi ang sunog sa California. So, initate na mga kwan, pag ginamak yung Diyos at ingrato yung mga tao, mayroon din, katulad sa Brazil din, may mga judgment na matitikman yan ay hindi pa yan. Hindi pa yan sa huling araw talaga ng mga judgment na madadanas ng tao. Kaya, yung iba naman ay debuto, yung iba naman ay debuti. Kaya, marami namang debuti, yung iba naman ay debuto. Saludo tayo sa mga debuto, talagang nandun ang kanilang talagang sincerity. Pero no transformation at all. Kaya nga, need talaga nila individually magkaroon ng relationship kay Lord Jesus Christ
as their personal Lord and Savior. Repentance of sins and faith toward the Lord Jesus Christ. Kaya sa Acts 20:21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya sa Luke 2:42, mabasa natin doon si Lord Jesus sa Luke 2:42, and when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. At kasama niya with the doctor sa verse 47, asking questions si Lord Jesus. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. Pero sabi ni Lord Jesus, and when they saw him, they were amazed, and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Ano yung business, Lord Jesus? Spiritual. Souls of men, salvation. Kaya sa Luke 19:10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, makita natin yung childhood obedience ni Lord Jesus sa Luke 2:51. And he went down with them and came to Nazareth and was subject. Makinig kayo mga bata. Si Lord Jesus, nung childhood niya, and was subject unto them. Yan. But his mother kept all these sayings in her heart. Verse 52, and Jesus increased in wisdom and stature. So siya ay nagdagdag ang kanyang kaalaman at stature. So naging mukha ng kanyang pangatawan, naging malusog and in favor with God and man. The incarnate Son of God. Number 1, his name is Jesus. Number 2, his child dedication. Number 3, his childhood. Nasa childhood pa lang tayo, ha? Hindi pa natin kung nung malaki na siya, nag-minister na siya. Nung baptism mo, wala pa nga dito. So, childhood pa yun. God bless you. Okay, let's pray. Our God, our Father in heaven, salamat sa inyong salita, the incarnate Son of God. At nakita namin dito, Heavenly Father, ang mga katotohanan from the Bible, yung kanyang pangalan, Jesus Christ means Savior. At makita namin yung kanyang pag-dedication sa templo na no infant baptism but child dedication, Panginoon. At salamat rin yung kanyang childhood na nagmasunod rin siya sa kanyang mga magulang, increase in wisdom and stature. Salamat at nalaman namin na walang ibang Savior kundi si Lord Jesus Christ lamang. So salamat na kami lahat na makasalanan, walang pag-asa, patungo sa impyerno because of Jesus Christ ay nagkaroon kami ng kaligtasan. Siya ang aming sin bearer, siya ang aming redeemer, siya ang aming Savior. So sa aming mga kaibigan sa online, kung di mo alam kung saan ka patungo, kung bawian tayo ng buhay, you are not sure kung you're going to heaven, pero napakasimple po ang mensahe, Jesus Christ the Savior. Para huwag kang mapahamak sa impyerno, sa lake of fire, you need to repent of your sins. Repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Aminin mo lang ikaw ay tayo nakasala, mapakumbaba, believe on the Lord Jesus, by faith, tanggapin mo si Jesus Christ as your Savior. At sumunod ka lang sa short prayer na to bilang iyong hingin ng tawad sa mga kasalanan at pagtanggap kay Jesus Christ by faith as your personal Savior. Heavenly Father, thank you for the message. I believe in you, God. I repent for all my sins. Please forgive me, Lord, sa lahat ng aking mga kasalanan. And I believe in your message that you, Jesus Christ, is the Savior. I open my heart and receive you into my heart by faith as my personal Lord and Savior. Thank you, Lord Jesus, for saving my soul, and I put my trust in you, Lord Jesus. Thank you, Father, for the promise of eternal life in heaven. In Jesus Christ's name, amen. God bless you. Amen. Praise the Lord. Okay. Tayo ay nadako na sa